Ano sa tingin nyo mga kabunyog, mga kababayan? Ito po rambulan na po dito si Bato. Tsaka itong vlogger na si Maharlika, no? Tungkol dito sa sinasabing adik-adik dokumento mula sa PIDEA na nag-leak nga daw po. Tungkol sa sinasabing itong si Marcos Jr. ay talagang adik. At nasa sangkot pa nga yung pangalan ni nung artista na si Maricel Soriano. Mabigat po yan, ano? Ano sa tingin nyo? Mapagkakatiwalaan ba itong Morales na ito na sinasabing PIDEA agent na kinokontra din naman, ano, ng sarili niyang mga boss ni Mayo, di ba? Diyan sa PIDEA. Pinatatawag ngayon ito, Bats, itong si vlogger Maharlika para magharap-harap sila. Kasi tayo mga kabunyog, maraming mga claim maraming claim po dyan, pero tayo sa katotohanan lamang, ano? Kaya ano sa tingin nyo? Ito yung sinasabi natin na abangan na susunod na kabanata. Mabigat po yung sinasabi ng Morales at pinaninindigan niya yung dokumento, yung sinasabing investigasyon niya nung siya ay nasa PIDEA tungkol dyan sa mga drugs na yan. Na sinasabi doon si Marcos Jr. daw ay adik, kasama pa si Maricel Soriano, di ba? So mabigat po yan, mabigat yan. Ang sabi naman nung PIDEA director ngayon, itong Morales na ito, parang star witness na ito, parang ganon. Meron ding mga kaso-kaso ng may mga kaso na nung nakaraan, no? So parang hindi rin mapagkakatiwalaan yung kredibilidad. Kaya naghahamon tong si Bato, humarap itong si Maharlika. Dahil ang sabi ni Maharlika kung nabayaran daw ba siya ni Lisa Marcos, itong si Bato. Kung nabayaran ni Lisa Marcos. Sabi nito, but how dare you? O, di ba? Mukhang napiko na talaga si Bato dito kay Maharlika. Ngayon tayo, gusto pa nating malaman ng katotohanan yung development nito. Wala naman tayong kinakampihan para lang sa bunyog yung katotohanan lamang, ano. Sino bang may kredibilidad dito? Abangan natin ang susunod na kabanata. Pero para sa atin kasi, kung may katotohanan yan, ilabas na pati yung pulburon video, yung sinasabing mga video na nag-a-addict si Marcos, ilabas na yan. Yan ang pinakamagandang batayan natin sa ating komentaryo. Katotohanan. Ngayon, ang tingin ko dito, talagang itong Senate hearing na ito, pwedeng magamit to laban kay Marcos. Kahit alam nating may hidwaan, nagboboljakan si Maharlika at si Bato, alam natin parehong maka-Duterte yan. Parehong maka-Duterte yan at pabor ito sa kampo ni Duterte na si Marcos Jr. ay makaladkad yung pangalan nito dito sa hearing na ito. Kaya lang mabigat talaga yung mga akusasyon, di ba, na yung PIDEA document na yan. Para rin sa akin, ang tansya ko, dapat kaliskisan ng mabuti itong si Morales. Itong Morales na ito, kung ito mapagkakatiwalaan. Ano sa tingin ninyo? Sa atin, katotohanan lamang. At dito, wala tayong kakampihan dito. Mapabato yan, mapamaharlika yan, Duterte, Marcos. Talagang katotohanan yung gusto nating habulin dito, no? At yun nga, kung talagang matagal na palang alam nila Duterte na adik si Marcos, ang tanong lang dyan, bakit ngayon nyo lang yan binubulgar? Bakit nung panahong magkakaibigan kayo, hindi nyo yan binulgar? Yun lang. So, kung mapatunayan mang adik si Marcos at matagal na palang alam niya ng mga Duterte, niloko nyo ang taong bayan. Dahil bakit ngayon lang? Ibig sabihin, pumayag kayo na magkaroon ng isang adik na presidente. At katambal niya pa si Sara Duterte, si Inday Takaw. Diba? Yun lang sa atin. So, tignan natin kung mapapa-attend tong si Maharlika dyan sa Senado. Abangan natin pa marami pang bulgaran dito, buljakan na mangyayari. Ang sinasabi ni Bato, hindi naman daw niya pinoprotektahan ang kahit sino o si Marcos. Siya daw para sa katotohanan din, di ba? Talagang nag-init ang ulo ni Bato dito.
Sa tingin nyo ba nabayaran siya ni Lisa Araneta Marcos? Matindi rin naman yan. Kasi si Bato ay matinding Duterte diehard po yan. Di ba? Talagang loyalista ni Duterte yan, no? So abangan natin. Wala tayong kinakampihan kung hindi katotohanan lamang, kung sinong sinungaling. Putulan ng dila ang mga sinungaling. Sana maputol ng dila ng mga nagsisinungaling, at ang gusto lang talaga natin katotohanan. Di ba mga kabunyog? Yan lang ang ating maikling komentaryo. Hindi tayo mapapasakay o mabibilog ang ulo natin. Abangan lang natin ang mga susunod na kabanata, ang mga susunod na boljakan sa pagitan ng mga vlogger ni Duterte, ni Marcos, sa pagitan ng mga politikong ito. No? Mga kabunyog, mga kababayan, Kulex Soliman ang malupit sa katotohanan, sa bunyog pagkakaisa, tuloy ang laban.